Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako, si Miatas Bashan, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is September 22, 2025, and our topic is all about ano ang kahulugan ng spiritual body. So, our concept is all about spiritual body. So, ano nga ba yung spiritual body? Ito ay isang uri ng katawan na tatanggapin ng mga mananampalataya sa muling pagkabuhay. So, hindi ito ibig sabihin na parang multo o immaterial, kundi isang totoong katawan na binago, walang kasiraan at ganap na angkop para sa buhay na walang hanggan. So, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 42 to 44, ang ating natural na katawan ay nasisira, mahina at may kapintasan. Ngunit sa muling pagkabuhay, ito ay magiging mawalhati, makapangyarihan at hindi na masisira. Tulad ng pagkabuhay na muli ni Kristo na may katawan, tayo rin ay bubuhayin ng may bagong katawan na hindi natatabla ng kasalanan o kamatayan. So our Bible readings for today is all about 1 Corinthians chapter 15, verse 42 to 44 ASND version. Ganyan din ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ang katawang ililibing ay nabubulok, ngunit pag binuhay muli ay hindi na mabubulok. Ang ililibing ay walang dangal, ngunit muling bubuhayin na may kahalatian. Ang ililibing ay mahina, ngunit muling bubuhayin na makapangyarihan. Ang ililibing ay katawang makalaman, ngunit muling bubuhayin na katawang espiritual. Kung may katawang makalaman, mayroon ding katawang espiritual. So, ngayon dako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is we are called to be earthly, not worldly. So, nilagay tayo ng Diyos sa mundo para maging mabuting katiwala, hindi para malulong tayo sa mga mahamundong pagnanasa. So, yung ating katawan ay bahagi ng plano ng Diyos, kaya dapat natin itong gamitin sa tama. Hindi masama ang mga bagay sa lupa, pero hindi rin dapat ito ang maging sentro ng ating mga buhay. Second is we will be raised bodily, not just spiritually. So, yung muling pagkabuhay ay hindi lang tungkol sa espiritu, kundi pati sa katawan. Tulad ng pagkabuhay na muli ni Jesus, tayo rin ay magkakaroon ng bagong katawan at ito ang nagbibigay ng pag-asa na hindi matatapos ang lahat sa kamatayan. And lastly is we worship the Creator, not the creation. So, ang ating katawan at ang mundong ito ay gawa ng Diyos. Pero siya pa rin dapat ang ating sambahin. So, kung minsan masyado tayong naaakit sa mga bagay dito sa lupa. At syempre nakakalimutan natin yung yung may likha nito. So, dapat natin laging itaas ang Diyos higit sa lahat. So, ngayon dako na tayo sa ating application. So, yung first application is be an earthly Christian. So, syempre mamuhay tayo bilang Kristiyano na totoo at nakikita sa ating gawa, hindi lang sa salita natin. So, yung ating katawan ay dapat gamitin para sa kabutihan at paglilingkod sa Diyos. Kahit nasa mundo tayo, is dapat ipakita natin ang pamumuhay na maka-Diyos. Second is be an engaging citizen. So, bilang mga anak ng Diyos, is ang tungkulin din natin ay maging mabuting mamamayan. So, ang ating buhay sa lupa ay may papel sa pagpapakita ng liwanag ni Kristo sa lipunan. So, kapag nakikilahok tayo sa tama at makabulong paraan, is nakikita ng iba ang ating pananampalataya. And lastly is be an exalter of Christ. So, syempre sa lahat ng bagay na ating ginagawa is dapat si Kristo ang ating tinataas. So, ang katawan natin ay templo ng banal na espiritu, kaya dapat natin itong gamitin sa pagsamba at pagpaparangal sa Diyos. So, kapag siya ang sentro ng ating buhay, is nagiging makabuluhan ang lahat ng ating ginagawa. So, ngayon dako na tayo sa ating last part of our discussion. And our discussion talks about why is it important to know that God cares about both the body and the spirit, the earth and heaven. So, syempre mahalagang malalaman natin na ang Diyos ay nagmamalasakit hindi lang sa ating spiritual, kundi pati sa ating katawan. So, dahil ipinapakita nito na mahalaga ang lahat ng bahagi ng ating pagkatao. So, hindi niya pinapabayaan ang mundo dahil may plano siya para sa bagong langit at bagong lupa. So, ibig sabihin nun, ang ating pananampalataya ay hindi lang para sa hinaharap, kundi para rin sa tamang pamumuhay dito at ngayon. So, syempre, natutunan ko rin na ang pagsamba natin sa Diyos ay dapat makita hindi lang sa puso, kundi pati sa gawa at sa paraan ng paggamit ng ating katawan at buhay. So, dapat natin itong i-apply sa pamagitan ng pag-aalaga sa ating katawan, pamumuhay ng may kabanalan at pagpaparangal kay Kristo sa lahat ng ginagawa natin. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil pinapahalagan po ang aming katawan at spirito. Lord God, turuan mo
po kami na mamuhay ng may kabanalan dito sa lupa habang inaasahan ang buhay na walang hanggan kasama ka. Lord God, naway gamitin namin ang aming katawan at buhay para itaas ang pangalan ni Kristo sa lahat ng oras. Sa pangalan ni Jesus. Amen.